all right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kaberador. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa second channel ni Simply Tokis na Tokis Berador. From time to time, mag-upload naman po tayo ng mga short videos dito para hindi lang puro live streaming, no? So, magbibigay lang tayo ng maiksing komento, opinion at reaction sa mga maiinit na usaping pangpolitika sa ating bansa. So dito nga po mga kababayan, meron tayong dalawang article, galing lang po lahat ito sa politico.com.ph. Salamat po dito sa politico.com.ph. Nandiyan po si Senator Ping Lacson na nagsasabi na lilinisin nila ang Senate Anti-Graft Panel. Tama naman po yan, no? Nakakasawa kasi ito na ang mga naupo dyan sa mga majority ng mga komite sa Senado nung panahon ni Chis Escudero ay mga Duterte senators na wala namang nagawa. Puro papapogi lang. Puro pagprotekta sa interes ng mga Duterte. Kasi ano po? Mga tuta. Aso po sila ng mga Duterte. Wag magagalit sa akin yung mga yan. Mismong kaalyado nyong si Robin Padilla nagsabi, maski na sunugin nyo ako, mangangamoy Duterte ako dito. Maski na ano pang sabihin nyo, aso ako ng Duterte. Imbis na sabihin niya, maski na sunugin nyo ako dito, Pilipino pa rin ako, para sa bansa pa rin ako dito. Hindi po ako aso ng Duterte, kundi aso ako ng sambayan ng Pilipino. Ganun po kaso hindi ganun ang sinambit ni Robin Pang Duterte lang talaga sila. Si Bato, pag nadidinig na ang Duterte, si Marcoleta, ganun po. Si Amy Marcos. Mga puro interest lang ng Duterte family. Kaya tama po ito. Yung sinasabihin dito ni Lacson. At ganun din, yung embattled na former committee chairman ng appropriation sa House of Representatives, si Representative Elizalde, bumwelta po kay Mayor Benji Magalong ng Baguio City. No? Itong si Elizalde, hindi po natin ito kakampihan. Binoboldjack ko po ito. Dapat magsalita dito si Elizalde kung sangkot siya dito sa sinatawag na budget insertions na nawawalang bilyong-bilyong pera at gawa ng DPWH and iba pang mga ahensya ng pamahalaan. So shout out po muli lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan itong si Elizalde. Dito po sa balita ng politico.com.ph, ito po sabi, Saldico denies any wrongdoing, hits back at Magalong over vague claims. Dinideny daw po ni Representative Elizalde ang mga katiwalian, mga akusasyon laban sa kanya, at binalikan niya po si Magalong sa mga walang kwentang mga akusasyon. Okay? Ako, Bicol Party List Representative Elizalde denied any wrongdoing and criticized Baguio City Mayor Magalong for dragging his name into the flood control project controversy without saying what he did. Ano daw po ba ang ginawa? Benji Magalong, ikaw naman kasi ayaw mo pang pangalanan Buti pa yung Diskaya. May mga bayag, nagpangalan na. Mga representante, mga kawani ng gobyerno, ikaw, nauna ka pang magdadaldal sa mga Diskaya. Ano na nangyari? Bakit hindi ka makapagpalabas ng mga pangalan? Ano ba pinalalabas mo? Laway lang. Nagpapag-grandstanding ka lang, Magalong. Quote, I was surprised to hear Mayor Benjamin Magalong mention my name to Nabindia in connection with the flood control projects without saying what I exactly did. Didemanda mo. Paninirang puri yan. Diba? Besmirking your name. Sige, demanda mo. Kaya mo bang idemanda si Magalong? Elizalde Again, I strongly deny any wrongdoing with respect to his vague claim. I also reserve my right to respond to any statement about my involvement in this matter before the appropriate body if and when I am given the specifics of the claim. Ayan. Actually, pinapatawag nga sila ng House of Representatives kasama si Grace po. Ang tanong, a-attend ba siya? Patawag yun na rin kasi si Magalong para magkaharap-harap sila. Mas maganda yon. Terry Ridon, patawag mo na si Magalong para malaman natin sino yung nasa 67 na mga mambabatas o opisyal ng gobyerno na nasa listahan ni Magalong. Kung may katotohanan o wala. Kung walang katotohanan, edi sinungaling si Magalong.
Tapos Pangulong Marcos ipauupo mo sa Independent Commission. Akala ko ba walang politiko? Bawal ang politiko para walang bias, walang partiality. Di ba Pangulo? O nako-call out lang. Ha? Ko also noted that the Independent Commission will be created and Magalong was reportedly among those considered to be part of it. Iba nyo nga ilalagay dyan? Politiko yan si Magalong. It does not give me confidence that this independent body will conduct a fair and unbiased investigation. Given that the investigation has not started but Magalong is already giving statement to the media or to the subject and my alleged involvement based on rumors and hearsay. Correct. Ako naman binibigyan natin ng second opinion itong si Elizalde ko. Tama naman, Mayor Magalong. It's about time. Ang tagal-tagal na talaga kasi. Kaya ang iniisip ko ngayon, nagpapag-grandstanding ka lang, nagpapapogi ka lang sa tao Lalo na sa Pangulo. Ha? Ang gusto mo pa nga, ang independent body, mga pulis, mga general ang uupo. No, hindi po maniniwala dyan. Grabe ito. Ito po kasi yung sabi ni Magalong. Siya, pertaining to Elizalde ko, naman talaga ang dapat na unang imbestigahan dyan Siya naman ang susi talaga dyan di ba? Ang problema, yung mga kasamahan niya dyan na tiwali, nagmamaang-maangang pa. Yung mga nakinabang siguro, nagbubulag-bulagan pa sila. Alaman nila kung ano yung mga involved dyan kilala nila lahat. O yun naman pala. Di ang gawin mo, maglabas ka na ng pruweba. Remember, Benjamin Magalong, not depending Elizalde ko hindi po ako bayaran ni Elizalde ko. Ang pangit lang kasi, you are the accuser. Dapat may ebidensya ka. Hindi yung sinasabing sila naman dyan, magkakilala nila yan. Hindi yan magbibigay ng mga ebidensya para sa'yo. Ano yun? I-incriminate nila sarili nila? Ididiin nilang sarili nila sa pamamagitan pagbibigay pa ng ebidensya laban sa kanila? Ikaw ang nag-accuse, patunayan mo na lang by presenting a very solid evidences ng katiwalian nila. Tulad ng sinabi ni Senator Ping Lacson, hindi pwede yung si ganito, si ganyan, si ganito. Hindi pwede tulad ng ginawa ng Diskaya. Kailangan merong resibo. Benjamin Magalong, alam mo yon? O take a cue from former PNP chief, yung totoong magaling na investigador, si Senator Ping Lacson. Kailangan may resibo. Mayor Magalong naman, alam mo yan. Ha? O now, since we're talking about Senator Ping Lacson, eto na po, another Politico article. Para walang sabit, Lacson vows internal cleansing of Senate anti-graft panel. O ayan, nagpapromise po, nangangako po si Senator Ping Lacson na para walang sabit, mag-i-internal cleansing sila ng Senate anti-graft panel. O, tingnan nyo, meron palang ganyan sa Senado. The Senate Blue Ribbon Committee must undergo internal cleansing after one of its alleged staffer was accused of collecting kickbacks from corrupt DPWH official. O, ayan po yung sinasabi ni Bryce Hernandez na babae yata na staffer ni Senator Jinggoy Estrada na talagang sumabog sa galit dahil, parang ganon Hindi niya daw po alam yung akusasyon na 355 million na ang bagman ay si Bryce Hernandez. Nabanggit po kasi isang babae. Senate President Pro Tempore Pampilo Ping Lacson made the remarks after a certain Beng Ramos, o babae nga, said to be a staffer of the powerful anti-graft panel was identified by suspended DPWH Bryce Hernandez as the person who allegedly demanded 30% in kickbacks for Senator Jinggoy Estrada. Ayan, ito po sabi ni Lacson, since I am not sure if there is only one Beng Ramos in the Blue Ribbon Committee, which I was just elected by my peers to chair, just like DPW Secretary Vince Dizon, maybe I will also need to do a simultaneous internal cleansing while buckling down to work. Tama naman. Linisin po. Linisin nila. Tama po yan yung gagawin mo, Senator Ping Lacson. Dapat, lahat dyan, lahat ng staffer, to do the right thing, mga senador, lahat ng staffer ninyo, mag-courtesy resignation. Baka meron dyan no, hindi nyo lang alam. Yung mga staff ninyo, kinakausap na ng mga nasa DPWH o anuman na sabi, o asan na yung mga insertions ninyo without you knowing it. Diba? Kaya dapat imbestigahan sila, pati lifestyle check nila. No? Yung lifestyle nila, i-check nyo na. Yung mga SALN nila, since they are government employees, hindi lang po
government officials ang nagsasubmit ng SALN, pati po mga government employees. Nagsasubmit po yan ng SALN. I-check nyo. Lifestyle check. Mamaya dyan, may yate pala yan. Mamaya pala dyan, merong eroplano yan. O mga Ducati, Harley Davidson, o kaya mga Lamborghini, o kaya RM. Ha? Yung mga relo ng magnanakaw. Ano yung YM? Yate ng magnanakaw. Eh ano yung MM? M&M? Motorsiklo ng magnanakaw. Eh ano yung AM? Asawa ng magnanakaw. Eh ano yung PM? Palamuning magnanakaw. Di po ba mag-agree kayo? Ha? I-lifestyle check lahat dyan sa Senado at sa Kongreso. Talagang dapat i-purge. Yan yung sinasabi ko sa inyo noon. We must purge para po manumbalik ang tiwala ng tao sa gobyerno. Kung hindi nyo mapupurge ang katiwalaan at yung mga gumagawa ng katiwalaan, this corruption, the pattern of impunity is endless. Wala pong dulo. Hindi nyo makita yung katapusan kasi bakit? Infinite. Keeps on looping, keeps on continuing. Nobody has the political will to stop it. Pero meron pong nag-iisang presidente ngayon. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang. It may cost his life for that kasi marami siyang masasagasaan. Sabi ng Pangulo siguro, so be it. Just to win back the respect and the confidence and the trust of the Filipino people to its government. Tama po yan. Nasa likod po ako ng Pangulo kung tama ang kanyang gagawin. Pero kung mali, lahat sila bibirahin natin. Dahil hindi po tayo nepo vloggers. Hindi po tayo nababayaran. Yung nepo po ay hindi po nepotism. Ang nepo ko po ay nag-enjoy sa perang kupit. Okay? So kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.